Dati pa ho naming naitampok dito sa ating programa ang tungkol sa klase ng punong kahoy na ang presyo mas mahal pa sa ginto. Ito ang agarwood o lapnisan. May kilala ka ba na kamakailan lang ay nagtanim ng puno? Wala masyado, di ba? Pero ang hindi natin namamalayan, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, merong mga masigasig na pala sa pagtatanim. Ang kanila kasing ipinupunla kapag lumaki at naproseso, pwedeng maibenta ng mula 400,000 hanggang 6 million pesos kada kilo. Inuulit ko, 400,000 pesos hanggang 6 million pesos kada kilo ng kahoy na ito. Ang puno ng lapnisan o agar tree. Endangered na ito o nabibilang na lang ang dami sa kagubatan. Kaya ang bentahan kahit pa ng seedlings lang nito, paldong-paldo. Pero kamakailan lang sa Cebu, may inaresto at ikinulong dahil nahuling nag-aalaga at nagbebenta ng seedlings ng lapnisan. Ayaw si ma'am? Wala kayo permita ni ma'am? Kung endangered na ito, bakit hinuhuli ang mga nagtatanim? Illegal, tama lang hulihin. Pero yung nagwasak ng bundok, legal? At ano nga ba ulit ang meron ang kahoy na ito? At ang presyo, ginto. Sa isinagawang entrapment operation ng NBI Cebu District Office sa isang bakuran, huli sa akto ang ginang na ito na nag-aalaga at nagbebenta ng mga seedling ng lapnisan. Ayaw si ma'am? Tagpila man na. Wala, ipalit na sila, 320. 320 ang usa. Kamahal man. Bagamat pinahihintulutan na ngayon ang pagtatanim at pagbebenta nito, kinakailangan pa rin daw na may permit mula sa DENR o sa Department of Environment and Natural Resources. Wala kayo permita ni ma'am? Dahil ang ginang ay walang maipakitang permit, agad siyang dinakip. The particular law violated is Republic Act 9147. Pag-aalaga ng mga critically endangered, at vulnerable species of flora and fauna. Ang nasa 1,000 seedlings na kanyang pinalago para ibenta na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 300,000 pesos, kinumpiska at nasa pangangalaga na ngayon ng DENR Central Visayas Regional Office. Kung hindi po kasi natin ma-regulate ang propagate ng species na ito, posible pong maubos yung mga naturally growing Aquilaria species natin in the wild. Napakalaki po ng impact nito dun sa biodiversity. Ang ginang na naaresto, pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa. Itago natin siya sa pangalang Sharon. Malungkot, malaking puhunan ko doon, tapos na-confiscate lahat. 6 na taon na raw mula nung sinubukan niyang gawin itong negosyo. 2020, November, nakabili ako buto, kalahating kilo, 800 pesos. Sinubukan ko mag-germinate, mahirap mag-iwan sa mga seedling kasi bawal yun mainitan. Katunayan, iilan lang daw sa mga itinanim niya ang nabuhay. Nasa 16 piraso yata yun, 2,000, 3,000. Masaya na ako kasi pambili ko pagkain, pambili kong yung mga kailangan ko, gamot. Si Sharon, noong 2021, muling sumubok na magtanim ng lapnisan o agar. Nagkapital ako noon parang 32,000. Nabenta ko is 19,000. Nagreklamo pa yung nakabili sa akin na namatay. Sa totoo lang daw, kadalasan, lugi pa siya sa kapital. Siguro mga mahigit kulang-kulang 200,000 po. Walang nabuhay po. Patay lahat. Ako lang talaga willing na mag-alaga. Batid niya na iligal ang pagbebenta o pagtatanim ng seedlings ng agar o lapnisan kapag walang DENR permit. Pero dahil talamak naman na raw ang bentahan nito online, nakampante siya. Karamihan sa online, walang permit. Mahirap kasi marami kang proseso. Wala akong sapat na pira para lumakad ako. Hanggang sa wakas, nagbunga ang kanyang pagtsatsaga. January, marami ng tubo. Ngayon na buwan na to, March. Buhay na sana. Wala kayo permita ni ma'am?
Yun nga lang, ang napagbentahan niya, ahente pala ng NBI. Para sa akin, single mother ako. Saan ako kukuha ng pagkain? Hindi na rin ako magtrabaho ng kasambahay. Kasi matanda na ako. Kapag nag-mature ang mga lapnisan seedlings, umaabot ito ng 15 to 30 meters ang taas, paoblong ang dahon, dilaw at kahel na parang maliit na kalabasa ang bunga. Maputla hanggang light brown ang kulay ng trunk o katawan ng puno. Kapag nasugatan o natamaan ng fungi ang katawan ng puno, naglalabas ito ng itim at mabangong dagta o resin bilang pandepensa. Ang bahagi ng puno na may resin, kapag sinunog o prinoseso, maglalabas ng langis na napakamahalimuyak. Ito ang ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling pabango. Ang agarwood mismo ang ginagamit sa paggawa ng mga insenso na karaniwang sinisindihan bilang alay sa mga ninuno at Diyos ng iba't ibang mga relihiyon. Kaya ang lapnisan o agarwood in demand sa Middle East. Sa mga Muslim, lalo na sa Middle East, ang agarwood ay bahagi na ng pang-araw-araw at espesyal na okasyon. Ginagamit ito sa tuwing nagdarasal, pagtanggap ng bisita, kasal, at sa mga Eid celebrations. High demand, low supply, yan ang dahilan kung bakit tinatawag ito na liquid gold. Si Doc M, dating cancer at trauma surgeon, nung nadistino raw siya sa Romblon taong 2012, nagka-ideya siya na magandang gawing negosyo ang nursery plantation para sa agarwood o lapnisan. 2016, na-encounter ko yung agarwood. Nung narinig ko yung presyo, ang reaction ko was, wow, mahirap naman paniwalaan yan. Pero nag-research kami. At nang sapat na raw ang kanilang nalalaman tungkol sa agarwood at sa industriya nito, nagtatag na sila ng sarili nilang korporasyon taong 2020. Nung una, nahirapan din kami kasi walang rehistro para sa agarwood. Lumabas lang yan noong 2021. Nagtayo rin si Doc M ng Agarwood Farms. Mga 6 hectares ito. Ang nataniman lang dito, mga 1 hektarya, there are 700 hanggang 800 na piraso ng agarwood. Nung una, tutok lang daw sila sa pagbebenta ng seedlings. Kalaunan, nakapag-develop sila ng sarili nilang inoculation process para mas mapabilis ang paggawa ng puno ng resin. Nagdi-drill kami. Tapos, pinapasukan siya ng inoculant. Doon magko-concentrate yung resin and yun yung magfo-form ng agarwood. Taong 2024, nagsimula na rin daw silang mag-export ng agarwood. First legal export na buong Philippines. Ang minimum retail price ng Philippine agarwood sa Middle East is 400,000 pesos kada kilo. Pinakamababa yun. Tatlo dapat yung iikutan namin, yung Saudi Arabia, Qatar, tsaka yung UAE ulit. Kaya lang may giyera ngayon, delikado, later time na lang. Ang plano namin para sa agarwood is to make the Philippines the #1 producer of agarwood in the world. Ang agarwood kabilang sa genus o klase ng mga puno na kung tawagin, Aquilaria, makikita sa mga pusod ng kagubatan ng mga bansang tropical. Kaya may potensyal daw talaga ang Pilipinas na maging #1 exporter ng agarwood o lapnisan sa buong daigdig. Pero ang pagbebenta ng agarwood, hindi lang mainit sa mata ng batas, mainit din sa mata ng mga magnanakaw. Katunayan, ang mag-aapat na taon pa lang na lapnisan nursery ni June, makailang beses na raw tinarget ng mga kawatan. Grabe ng perwisyo ng magnanakaw. Mahigit 3,000 ang nakuha. Yearly po kaming nanakawan. Galit ma'am kasi yung 10,000 seedlings, binta ko na lang yun ng per 100 per seedling. 1 million na agad yung nanakaw sa akin. Nagparami po kami ng aso, tsaka paggabi po, nagro-roving po kami. Nagpalagay din kami ng CCTV po. Si June, bago nagtanim ng lapnisan o agar, dating construction worker na ang arawang sweldo noon, 500 pesos. Yung ko po nakilala yung taga Southern Leyte, katrabaho ko po, nagkwento sa akin about agarwood. Hindi ako makapaniwala kasi 80,000 per kilo. Doon po ako nag-impose ng mag-research. Pero
Pero paano naglakas loob si June na magnegosyo? Gayong minimum lang ang kanyang arawang sweldo noon. Sa 7 taon daw kasi niyang pagiging leadman sa construction, nakapag-ipon siya ng 80,000 pesos na siyang ginamit niyang puhunan. Ipinambili ng seedling ng Aquilaria cumingiana, isang klase ng agar o lapnisan. Nang umuwi po ako ng Bicol, dala-dala ko na yon. Pinatanim ko doon sa kapatid ko. Kahit sinasabing masila ng agar, malakas ang loob ko, kaya ko itong patubuin. Iwalay yung seed sa shell, tapos ilalagay sa seedbed. Pag tumubo na ganitong height, ready for transplant na po ito sa seedling bag. Kung may isang client nag-order ng 1,000 seedlings times 150 is 150,000 agad. Pag marami po ang sales, umaabot po ng milyon. Mula sa pagkakaroon ng nursery sa bakuran ng kanyang kapatid, meron na siya ngayong 3 pang ibang farms. Pero hindi raw ganun kadali para makapagbenta ng agarwood ng legal. Kailangan ng import-export permit, kailangan ng CITES permit, kailangan ng Bureau of Custom permit, phytosanitary permits. Daming permit na kailangan para po sa legalization ng pagbibenta ng byproduct. Yung proof of legal existence pertaining dun sa company or individual, accredited sa Hubay Horticulture or Certificate of Training, financial capability, kaya niya really magparami, titulo kung saan mo papadamihin yung lapnisan. Yung restriction kasi yun ang mahigpit kaya maraming ayaw magtanim. Kung may standard ng policy, mayroong susundan yung farmer na nakakasiguro po na maibibinta naman talaga ng maayos o ng legal. Napakalaki nga ng potensyal ng Pilipinas na kumita sa agarwood o lapnisan. Pero sa likod ng milyones nitong halaga ngayon, kailangan ng tamang kaalaman para magtanim at magnegosyo rito. Nakay-permita ni ma'am? Higit sa lahat, may batas na kailangang sundin para ang tinatawag na gintong puno yayabong pa tungo sa ating pag-unlad. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.